Natapos tayo sa nakaraang video, na kung saan ay hinarang ng grupo ng Hangul na si Hail Mayung, ang mga naiwan na kagrupo ni Yoon habang ito ay nasa loob ng detention center. Matapos makaalis ang Young Master ng Blade Clan, ay nagtanong si Wang Hul kung ano ba ang mga nangyari kay Baekgi. Kaya naman ay agad itong nagkwento, sabi nito na hinahabol si Oh Jong ng mga kasamahang kadet ni Hail Mayung, nang sa hindi naman na inaasahan, ay bigla itong nawalan ng balanse habang tumatakbo at nagresulta ito sa kanyang pagpapagulong-gulong sa lupa. Dahil dito ay nagawang mahuli at mapagtulungan ng mga humahabol na kadet si Oh Jong, at ninakaw ang yellow tag na iniabot sa kanya ni Haobong. Habang nangyayari iyon ay napapalaban naman siya sa mga naiwan, sabi nito na kung sakaling nag-iisa lamang ang Hangul na si Hail Mayung, ay wala itong panama sa kanya kahit na isa din itong anept expert. At nang manghina ito dahil sa madami ang mga kalaban niya, ay nais ng Hangul na si Hail Mayung na baliin ang mga buto nito, ay bigla namang dumating ang Young Master ng Blade Clan. Sinasabi nito kay Mayung na ang kalaban niya ay isa sa kanyang minamatyagan, kaya naman ay bakit hindi na lang nito ibigay sa kanya ang kadet na ito. Nagalit naman dito ang Hangul at sinabi na huwag itong makialam sa ginagawa ng iba. Sinagot naman siya dito ng Young Master kung may magagawa ba ito kung mas marami sila dito, kaya naman ay nakaramdam ito ng takot sa puwersa ng Young Master. Dahil sa nagmamatigas pa ito ay personal nang nilapitan ito ng Young Master, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kasamahan nito na nakaharang sa kanyang daraanan. Nang makalapit ay sinabihan siya nito na tingin ba niya ay may pakialam ito sa gusto niyang mangyari, at tinatanong kung nais pa ba niya na makipaglaro pa sa kanya. Wala namang magawa dito si Hail Mayung, kaya naman ay sinabihan niya ang mga kasamahan nito na magsipag-atras na. Matapos magsiyalisan ang mga ito, ay sinabihan ni Baekgi ang Young Master na may pagkakautang ito sa kanya. Sabi sa kanya ng Young Master na mukhang nawala na ang yellow tag ng mga ito, at hindi na din sila makakakuha pa ng isa, kaya naman ay inalok niya ito na bakit hindi na lang ito sumali sa kanya upang maging kanyang tagasunod. At syempre, tinanggihan niya ang alok sa kanya ng Young Master, at doon na sila nagsipag dating. Sabi naman ni Wang Hul na hindi nito alam na ang Young Master na si Cadet 5, ay interesado sa kanya, ito ay dahil siguro sa nagaganap na labanan ng mga tagapagmana. Naiinis naman sa nangyari si Haobong, sabi nito na hindi na importante ito sa ngayon, dahil wala na silang iba pa na pagpipilian. Nagmungkahi naman ang isa sa kanila na bakit hindi din nila gayahin ang ginawa sa kanila at magnakaw din mula sa ibang mga kadet na mayroong yellow tag. Sinabi naman dito ni Wang Hul, na kung ganun ang gagawin nila, ay ang makukuha nilang mga miyembro upang mabuo, ay ang mga kadet na nagnanais lamang na makapasa at hindi ang paglangkuran si Yoon, at ito ay taliwas sa layunin ng kanilang pinuno. Dahil dito ay napatanong si Baekgi kung ano pa ba ang magagawa nila sa ngayon, sabi ni Wang Hul na may natitira pang paraan. Sabi naman ni Baekgi na kung ang tinutukoy nito ay ang pagkuha sa yellow tag ng senior instructor, ay dapat din itong malaman, na ang pagkuha nito sa kanya ay napaka-imposible. Napaluhod na lang si Wang Hul sa pagkakarinig nito, at dahil kay Baekgi na ito mismo nang galing, ay naniniwala ay dito, dahil ito lang ang mas nakakaalam noon, matapos na personal na makalaban ito upang makuha ang kanyang yellow tag, na dumating pa sa punto na kahit ang mga malalakas na Vice Lord candidate ng 6 na main clan ay iniiwasan din ng senior instructor na ito. Ngunit kailangan nilang magtiwala sa kung anong makakayang gawin ng kanilang pinuno na si Yoon. Napanghihinaan naman dito si Baekgi at napapatanong kung ang paglalagay na lang ng tiwala sa kanya ang nag-iisang pagpipilian. Bigla namang sumingit si Haobong at sinabi na babalik ito matapos na may hatid si Oh Jong sa infirmary. Habang naglalakad ito ay sinabihan niya si Wang Hul na gaya ng sinabi niya, ay nagtitiwala din ito sa kanyang pinuno na si Yoon, at wala na itong iba pang pinagkakatiwalaan bukod sa lahat kundi ito lamang. Dagdag pa nito na tingin niya ay hindi tama na maghintay lamang sila at iasa ang lahat sa kanya, at kung sila ang mga kapanalig nito, ay bakit hindi sila gumawa ng mga bagay na aayon sa kanilang mga posisyon. At kung talagang wala ng ibang paraan hanggang sa makalabas si Yoon bukas,
ay kahit papaano ay makapaghikayat sila ng ibang mga kadet na gustong sumali sa kanila. Sa mga sinabi ni Heobong ay napaisip naman ng malalim dito si Wang Hul. Maya-maya pa ay bigla itong tumawa, nagulat naman dito si Heobong at iniisip na parang nababaliw na ito. Sabi ni Wang Hul na tama ito, hindi dapat sila na magtiwala lamang sa kanilang pinuno, at bilang kanyang mga taga-sunod, ay dapat na maging kamay at paa siya nito, at totoong si Heobong talaga ang pinakadakila sa mga taga-sunod ni Yuun. Pinupuri naman siya ng mga ito, at sinasabi na minsan din pala ay may laman ang utak nito, matapos ay may positibong pakiramdam naman ang mga itong umalis at sinasabi na huminto na sila sa pagtayo lamang at mag-umpisa ng manghikayat. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sumunod na araw, alas 8 ng umaga, ay nagmamadaling nagtungo ang instructor na humawak sa kanila Yuun at ang kasama nito, sa detention center, at napapaisip kung nagawa kaya ng bida na makayanan ang makulong ng mahabang araw sa loob ng detention center. Nang makarating ay agad nitong sinabihan ang mga bantay, na ngayon ang takda ng paglabas ni Yuun kaya naman ay buksan na ang pinto, na agad namang sumunod ang mga ito. Nang mabuksan ay sinabi ng gwardya kay Yuun habang ito ay abala sa pagmameditate, na ang parusa sa kanya ay natapos na. Nagulat naman ang mga instructor na sumando dito, nakita nila ang paglabas ni Yuun, dahil mas lumaki pa ang katawan nito. Bukod pa doon, ay kitang-kita na hindi ganito ang mga mata ng isang tao na napunta sa isang detention center ng 5 araw, ang mga mata nito ay parang kumikinang, hindi kagaya dati. Agad naman nitong napansin na nakahubad na ito, kaya naman ay napatanong siya kung anong nangyari sa damit nito. Kaya naman ay agad nitong inilabas ang nangangamoy nitong damit, at tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa loob. Maya-maya naman ay pumasok sa loob ang gwardya upang silipin ang kondisyong ng loob. Agad naman nitong sinabi sa instructor na wala namang kung ano ang nasa loob, kaya naman ay nag-utos ito na magtuloy na sila sa Demonic Academy. Napabuntong hininga naman dito si Yuun, at nagpapasalamat na mabuti na lamang at hindi nila napansin ang butas na tinakpan niya lamang ng mga bato. Habang mag-uumpisa na ang mga ito sa pagbalik sa academy, ay agad nagtanong si Yuun kung ilan pa ang natitirang mga yellow tag sa mga instructor. Napangiti naman dito ang instructor at napapasabi na hindi pa din ito sumusuko, at sinagot siya nito na mayroon na lamang isa. Nagtanong naman dito si Yuun kung sino ang isa na ito, at sinagot lamang siya na tama ang ating bida sa iniisip nito. Pinayuhan naman siya nito na ang yellow tag ng senior instructor ay hindi ang nag-iisang solusyon. Sumagot naman si Yuun na alam nito ang bagay na iyon, ang kumuha ng yellow tag ng ibang mga kadet. Bigla naman nitong tinawag ang instructor, at sinasabi niya na nais niyang magtungo ngayon din kay senior instructor Ho Jin Chang. Sa gusto nitong mangyari ay nagulat naman ang instructor. Sa gulat din naman ng isa pa nilang kasama, ay napasabi na lang ito kung nawawala na ba ito sa katinuan, upang hangarin ang mga bagay na hindi kaya ng kanyang kapasidad. Sumang-ayon din dito si Instructor Lim Kyung, na hindi nito dapat kagatin ang hindi niya kayang nguyain. At huwag nitong isawalang bahala ang lahat dahil lamang sa desperado ito. Nagpapasalamat naman sa mga ito si Yuun, ngunit kung sa tingin niya ay imposible ang manalo habang nakikipaglaban, ay doon pa lang ito susuko, kaya naman ay bigyan nila siya ng pagkakataon. Di naman maintindihan ng instructor ang ating bida, at kung hindi pa ba ito nagtanda sa kanyang naging parusa, bakit kailangan pa nitong gawin ang isang napakapanganib na hamon? Sabi naman dito ng isa nilang kasama, na malabo ang sinasabi nitong pag-atres habang nakikipaglaban, dahil hindi nito alam kung may salitang awa pa ba sa kamay ng senior instructor. Agad namang nagdesisyon ang instructor dahil sa buo na ang loob ng ating bida, ay wala na siyang magagawa pa, at pinayuhan na lang ito na mag-iingat at iwasan ang makatanggap ng matinding pinsala, dahil kung hindi ay baka mas lalo pa siyang mawalan ng pag-asa. Masayang-masaya namang nagpapasalamat dito si Yuun. Sa Demonic Academy naman, ay nag-umpisa ng manghikayat ang mga naiwang kasamahan ni Yuun sa iba pang mga kadet. Ngunit ang nangyayari ay ang inaasahan,
dahil ang mga ito ay umiiwas at tumatanggi dahil sa nararamdamang takot sa anim na main clan. Sa nangyayari ay nawawalan naman na ng pag-asa si Heobong, ngunit hindi pa din siya susuko at susubukan pa na manghikayat muli. Sa paglalakad ay napadaan naman ito sa dorm ng mga instructor, at nagtaka sa dami ng mga taong nagtutumpukan dito. Dahil sa pagtataka ay pumunta siya dito at napapaisip kung anong problema naman kaya ang mayroon dito. Bigla naman itong nagulat nang makita niya ang kanyang pinuno na si Yuhun sa harap ng dorm ng senior instructor. Nagkakagulo ang mga kadet at napapasabi na kung ano naman ang ginagawa nito dito, at talaga ba na nais nitong subukan ang isang senior instructor. Nakita naman nilang lumabas na si senior instructor Hu. Pagkalabas naman ay masayang-masayang nakikita ito ng senior instructor dahil isa ito sa mga nais niyang masubukan at pumunta pa talaga ito mismo sa kanya. Agad naman binati ito ni Yuhun, at magalang ding sinagot ng senior instructor at masaya dahil nakayanan nito ang makatagal sa 5 araw nito sa loob ng detention center. Bago mag-umpisa ay tinanong niya si Yuhun kung sa paano nito gustong lumaban, kung may gamit ba na wooden sword, o tanging mga kamay lamang, na agad namang sinabi nito na nais niya na gamit lamang ang kanilang mga kamay. Kaya naman nag-umpisa ng magpalabas ng malakas na aura ang senior instructor bago umpisahan ang kanilang laban bilang paghahanda. Ramdam naman ito ng lahat ng nanunood na kadet, at sinasabi na sa lakas ng pinapamalas na aura ng instructor ay hindi magagawa ni Cadet 7 ang manalo dito, kaya walang duda na kung bakit pati ang young master na Cadet 5, ay sumuko na harapin ito. Sa isip naman ni Yuhun na madami ang nawala sa kanya dahil sa parusang ibinigay sa kanya, at upang makakuha ng suporta sa mga ibang kadet, ay kailangan nitong baliktarin ang mga pangyayari. Sinabihan naman siya ng instructor na sumugod, at hahayaan niya ito na maunang umatake. Sabi naman ni Yuhun dito, na masaya siya na matuto dito, ang Demonic Academy na kung saan, ang pagiging malakas ang importante, kaya naman ay kailangan nitong ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Kaya naman ay inumpisahan nito sa pamamagitan ng tamang breathing technique. Matapos ay agad itong sumugod ng mabilis sa instructor, upang magbigay ng paunang atake dito. Namangha naman sa ipinamalas nitong bilis ang instructor, ngunit tapos na itong maanalisa ang blade technique nito, at nagumpisa na ding sumagot sa atake ni Yuhun. Nakikita naman ni Yuhun ang mga atake ng instructor ng malinaw sa kanyang paningin, kaya naman ay agad niyang sinalag ito, at matapos naman ay ipinawalang bisa niya ito, ngunit agad namang nakaiwas dito ang instructor. Sa nangyari ay nagulat naman siya, dahil ang imbes na blade technique ay ang ginamit ng ating bida ay sword technique. Matapos nito ay nagpatuloy ang dalawa sa pagsasabayan ng kanilang mga pag-atake, pati na din ang mga pagsalag sa isa't isa. Habang tumatagal, ay namamangha naman ito dahil nagagawa niyang mapawalang bisa ang fifth sword technique ng kanyang sword movement, at hindi lamang ito mabilis sa mga pagsagot ng atake nito. Sa distansyang ganito, ay may kakayahan itong magsagawa ng sword technique sa ganitong level. Kaya naman ay sinabihan niya si Yuhun kung hindi nito masasamain, ay itataas niya ang kahirapan ng pagsubok niya ngunit sa kaunting level lamang. Nabigla naman dito si Yuhun, dahil mas hihirap pa ang kanyang gagawing pakikipaglaban dito. Kaya naman ay agad na nitong inumpisahan ang pagsasagawa ng 7 Demon Sword, 4th technique, simultaneous release. Namamangha naman ang mga kadet na nanunood sa ginagawa ng instructor at sinasabi ng mga ito na magmula sa 1st sword, hanggang sa 4th sword, ay naisagawa niya ito ng tuloy-tuloy hanggang sa makagawa ng iba't ibang mga kombinasyon, at ito pala ang 7 Demon Sword ng isang master martial artist. Sa nakitang ito ni Yuhun, ay bigla itong nagseryoso. Agad din niya na sinimulan ng isang sword technique, ang Heavenly Demonic Sword Art. At agad na nagpang-abot ang mga teknik ng dalawa ng paulit-ulit, na nagawa ni Yuhun na masabayan ang senior instructor sa bawat pag-atake nito. Kitang-kita naman na nahihirapan na ang senior instructor sa mga nangyayari, napasabi na lang ito na ang mga atake ng ating bida ay isang atake na nahihirapan siyang salagin, at kailangan na nitong ay handa ang kanyang defensive chi. Maya-maya pa ay nagawang makapasok ang atake ni Yuhun sa katawan ng senior instructor,
Sa nangyari ay napatalsik ito sa lakas ng kanyang ginawang sword technique. Natahimik naman ang lahat sa labis na pagkamangha sa mga nangyayari. Agad namang nakatayo ang instructor sa pagkakatalsik nito dahil sa natamo nitong atake mula sa ating bida. Dahil sa nangyari ay masayang-masaya naman si Yuun matapos ang atake na iyon, dahil nagawa nito ang eksaktong ipinakita sa kanya ng augmented reality simulation. Ang Seven Demon Sword at ang Destructive Sword technique ay talagang magkatulad. Matapos maka-recover ng instructor, ay tinitigan niya ang ating bida ng may masamang titig. Kaya naman ay napasabi si Yuun na ang kagustuhang lumaban ng instructor, ay hindi pa nawawala kaya naman ay mukhang hindi pa tapos ang laban nila. Sa isip naman ng instructor, ay mabuti na lamang at nakagamit ito kaagad ng 10-star chi upang makayanan ang sword technique na iyon, at kung tunay na espada ang kanilang gamit ay sigurado siya na magagawa nitong mapaslang siya. Hindi ito pinapayagan na gumamit ng kanilang special technique, ngunit hindi din sila dapat na maging mabait sa mga ito. Kaya naman ay napapahanga ito kay Yuun, upang magawa nito na gustuhin nitong makipaglaban sa kanya ng buo nitong lakas. Naramdaman ni Yuun ang malakas na chi nitong ipinapalabas kaya naman ay nag-umpisa na itong mabahala. Ayon sa kanyang mga narinig na ang mga master martial artist, ay may kakayahang magpalabas ng mga kakaibang chi mula sa kanilang katawan, at ang laban na ito ay hindi matatapos dahil lamang sa nakaisa siya sa instructor gamit ang Heavenly Demonic Sword Art. Bigla naman siyang tinanong ng senior instructor nang may panggigihil kung bakit hindi sila magkaroon pa ng kaunting kasiyahan. Nang bigla naman ditong may nagpadala ng isang sound telepathy upang mapahinto ito. Agad naman ikinalma nito ang kanyang sarili. Sa nangyayari ay may pagtataka naman sa mukha ni Yuun, at napapatanong kung bakit bigla itong nagbago, dahil kanina lamang ay matindi ang kagustuhan nitong labanan siya ng buong lakas. Bigla naman itong nagbago ng ekspresyon, sabi nito kay Yuun na I believe ito sa kanya at ito ang perpektong halimbawa ng kadet na araw-araw ay may improvement. Ngunit, ang halimaw na bubuhay sa imahinasyon ng main branch, ay maisisilang na. Nagtataka naman si Yuun dito dahil sa hindi niya narinig ang sinasabing ito ng instructor sa kanya. Nang makalapit ay agad nang ibinigay nito ang kanyang yellow tag kay Yuun, at sinabi na bilang isang instructor, ay masaya nitong tinatanggap ang pagkatalo nito sa kanya. At siya ay sobra pa sa kwalifikasyon bilang isang group leader. Masayang-masaya namang nagpapasalamat dito si Yuun. Ang lahat naman ay hindi makapaniwala dahil nagawa nitong makuha ang nag-iisang yellow tag na natitira sa hindi pambihirang senior instructor. Naiiyak namang nilapitan ito ni Heobong, at sinasabi na hinahantay talaga niya ang pagbabalik nito. Agad naman humingi ng paumanhin dito si Yuun, dahil sa pinag-alala niya ang mga ito. May tumawag naman sa kanya mula sa mga nanunood na mga kadet, at nang linggo na niya ito ay nakita niya si Becky na nahihiyang tumitingin sa kanya. Sabi ng bida na ano naman kaya ang nais nito, at ang itsura nito ay parang nakaraan lamang na may nais sabihin sa kanya, at napapatanong kung importante kaya ang bagay na iyon. Nang bigla naman itong lumuhod, sa ginawa nito ay takang-taka naman si Yuun at Heobong kung bakit niya ito ginagawa. Kaya naman ay nahihiyang tinanong ito ni Yuun kung anong ginagawa nito sa harap niya. Nang bigla naman itong sumigaw at sinasabi na gusto lamang niya na ipakita dito ang kanyang lubos na paghanga, siya bilang kadet 18, Becky, ay nailigtas mula sa ginawang panglalason na mula sa Poison Clan, dahil sa Young Master na Chiang Yuun, at makita ang Young Master na kinayanan ang mga araw sa detention center matapos na mailigtas siya. Naguguluhan naman sa ikilos ni Becky, si Yuun at napapatanong kung bakit siya nagkakaganito. Sa mga narinig ay di naman mapigilan ng mga nakapalibot sa kanilang mga kadet ang pag-usapan ng ginawang panglalason ng Young Prince ng Poison Clan kay Becky, at kung bakit kailangan pa nitong sabihin at kausapin si Yuun habang nakaluhod. Maya-maya pa ay hindi na nito mapigilan pa ang gusto niyang sabihin, ay agad na nitong diniretso si Yuun, na siya si Kadet 18, Becky, ay nangangako ng buong buhay niya na paglilingkudan ang Young Master Chiang Yuun bilang isang tapat nitong alagad.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.